Minsan, ang paghahangad ng isang bagay na labis-labis pa sa ibinigay sa'yo ay siya pang magdadala ng kamalasan at pasakit sa buhay mo. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jessie, 30 years old. Nagtatrabaho ako sa isang bangko bilang isang finance officer. Ang asawa ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Lara. 28 years old na siya at isa namang marketing agent sa isang real estate company. Magto 2 years na kaming kasal ng asawa ko, Mama Mia, at nakatira kami sa isang maliit na unit na sa isang apartment. Wala pa kaming anak dahil gusto pa naming mag-ipon bago magkaroon ng pamilya. Mama Mia, hindi naman sa nagmamalaki ako pero maganda at sexy talaga ang asawa kong si Lara. Maputi at makinis ang kanyang kutis at mapagkakamalan mo siyang isang modelo sa isang TV ad commercial. Bukod pa dito ay sobrang bait rin ang asawa ko. Napapansin ko na maraming mga lalaki ang napapatingin sa asawa ko kung kasama ko siya. At alam na alam ko, Mama Mia, na inggit ang mga kalalakihan sa akin. Isa sa mga napupuna ko na may lihim na pagtingin sa asawa ko ay ang kapitbahay naming si Dan. Si Dan na umuupa rin sa kabilang apartment. Magkasing edad kami ni Dan, Mama Mia. Siya naman ay isang call center agent. Magandang lalaki si Dan pero may pagkapresko ang kanyang dating. Halos sa tuwing may pagkakataon na makakasabay namin sa paglabas si Dan ay halos panay ang sulap niya sa misis ko. Ako naman ay patay mali siya lang. Dahil alam ko naman na hindi type ni misis si Dan at deadma lang siya sa lalaking ito. Nung una, Mama Mia, ay maganda at masaya ang pagsasama namin ng aking asawa. Sapat naman ang kita naming dalawa sa aming mga trabaho. Sapat para sa mga bayarin at mga gastusin. At may konti rin kaming naiipon. Masaya rin ang sex life naming dalawa at halos satisfy kami sa isa't isa. Siguro nga, Mama Mia, dahil pareho naman kaming mga bata pa. Sabi nga nila, kung maganda ang asawa mo, wala ka nang hahanapin pang iba. Ang akala ko, Mama Mia, ay isang napakasaya at maaliwalas na pagsasama ang mangyayari sa aming dalawa ng asawa ko. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay namin na hindi ko inaasahan na siya palang makakapagpabago ng aming pagsasama habang buhay. Aaminin ko, Mama Mia, na ako naman ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa aming dalawa ng aking asawa. Nagumpisa ang lahat noong matanggal ako sa trabaho. Halos sobrang depressed ko noon na kahit ang asawa ko ay hindi alam ang gagawin. Dahil minsan, Mama Mia, ay nawawalan ako ng ganang kumain. Nawawalan ako ng gana sa buhay. Pero dahil na rin sa mabait kong misis ay natanggap ko rin ang nangyari sa akin. Don't worry, Han. Makakahanap ka rin talaga ng trabaho. Pero sa ngayon, ako na muna ang bahala sa lahat. Malambing na sabi sa akin ng asawa ko para mapagaan ang loob ko, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, mahirap para sa pride ng isang lalaki na hindi na siya kumikita ng pera at sinusustentuhan at binubuhay na lang siya ng kaniyang asawa. Pero kahit na ganoon ay sinubukan kong muling bumangon. Sa tulong ng asawa ko ay naghanap ako ng trabaho at sumubok na mag-apply sa iba't ibang company. Pero sadyang malas talaga ako, Mama Mia, at walang swerte sa mga kumpanyang pinag-a-applyan ko dahil halos sila lahat ay walang vacant. At yung iba naman, hindi ako qualified dahil hindi qualified ang experience ko sa trabaho.
Dahil sa wala pa akong nahanap na trabaho, Mama Mia, ay halos nasa loob lamang ako ng apartment namin ng asawa ko na siyang nagsisilbing breadwinner sa aming dalawa. Pero hindi pa rin nawawala ang paglalambing sa akin ng aking asawa. Sa tuwing umuwi siya ay palagi siyang may dalang pasalubong para sa akin. At minsan, kahit alam kong pagod siya galing sa trabaho, ay pinagbibigyan pa rin niya ako sa kama. Mama Mia, nakikita ko ang lahat ng efforts ng asawa ko para wag akong malungkot at wag magpalunod sa depresyon. Pero imbis na gumanda ang buhay namin at imbis na gumanda ang disposisyon ko sa buhay, ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimula ng mag-out of town ang misis ko paminsan-minsan dahil kailangan daw sa trabaho nila na mag-market sa iba't ibang lugar. Minsan naman ay pumupunta si misis sa Maynila dahil sa mga seminars. Minsan nga, Mama Mia, yung mga seminars na yun ay umaabot ng 1 linggo. At 1 linggo rin na wala akong kasama sa bahay at mag-isa lang ako. Mama Mia, kahit miss na miss ko ang misis ko sa tuwing may lakad siya, ay wala naman akong magagawa at naiintindihan ko naman na trabaho lang ang lahat. Alam ko namang grabe ang pagsusumikap ng asawa ko para sa aming dalawa. At kahit wala siya sa bahay ay nagagawa niya pa rin akong tawagan at kumustahin. Kung okay lang ako, kung kumain na ako. At pag umuwi naman siya, ay bumabawi naman siya sa akin, Mama Mia. Kahit pagod na pagod siya galing sa biyahe at sa trabaho, ay bumabawi siya sa akin pagdating sa kama. Halos magtatatlong buwan na ang lumipas na wala akong trabaho, Mama Mia. At halos sumuko na rin ako sa paghahanap. Naging tambay na lang ako sa loob ng apartment at nababagot na ako dahil mag-isa lang ako. At dahil nga wala naman akong pinagkakaabalahan, Mama Mia, ay dumadating sa punto na nakakausap ko na ang mga kapitbahay ko. At dito ko nga nakilala ng lubos si Dan. Dahil panggabi ang kanyang trabaho, sa araw ay halos nagkikita kaming dalawa at naging magkaibigan na rin. Mama Mia, dito ko napatunayan na type niya talaga ang asawa ko. Dahil sa tuwing nag-uusap kami ay parati niyang sinasabi sa akin kung gaano raw ako kaswerte dahil maganda at mabait ang asawa ko. Minsan daw ay naiinggit siya sa akin, Mama Mia. Ako naman ay napapangiti lang dahil syempre proud ako sa asawa ko. Minsan lumalabas pa rin ang pagiging presko at mahangin ni Dan. Dahil parati niyang sinasabi sa akin na nag-gym raw siya at ito raw ang kanyang sekreto ng maganda niyang pangangatawan. Sinasabi niya rin na marami na siyang experience pagdating sa sex at maraming babae na raw ang dumaan sa mga kamay niya. Kaya niya raw pagsabayin ang 2 babae sa iisang gabi. Sa isip ko, Mama Mia, siguro nga ay totoo ang sinasabi niya. Dahil napapansin ko minsan na may iba't ibang mga babae na nakikita kong pumapasok sa loob ng kanyang unit at hindi yun alam ng aming landlord. Isang araw, Mama Mia, lumabas ako ng bahay para pumunta sa unit ni Dan. Nang may mapansin akong isang magandang babae na lumabas sa kabilang unit. Maputi ito at maganda ang hubog ng katawan na bakat sa suot nitong manipis na t-shirt at maikling shorts. Sa tansya ko, Mama Mia, ay siguro magkasing edad lang kami ng babaeng yun. "Uy dude, mukhang tulala ka dyan ah." Biglang sambit ni Dan na hindi ko napansin na binuksan na pala ang kanyang pintuan para ako ay papasukin. Kaya naman, Mama Mia, hindi na ako nagsinungaling at nagtanong na ako kung sino yung babaeng lumabas, kung bagong upa ba sa kabilang unit. Sabi naman niya ay pamangkin raw ata yun ng may-ari ng apartment. At sakto naman na habang nag-uusap kami sa labas ni Dan ay lumapit sa amin yung babae. Nagpakilala siya bilang Christy, Mama Mia. Siya nga ay pamangkin ng may-ari ng apartment na yon.
Mama Mia, sabi niya nakabakasyon raw ang uncle niya sa Cebu at may importanteng aasikasuhin. Baka raw matagalan pa ito roon, so siya muna ang bahala sa apartment habang wala ang kanyang tito. Mama Mia, nagbobolahan pa si Dan at si Christy. Pero bigla namang tumingin sa akin si Christy at ang sabi niya, gwapo raw ako. Bigla namang pinutol ni Dan ang sinabi niya at ang sabi ni Dan ay hindi na ako available sa market dahil may asawa na akong tao. Pero ang sabi naman ni Christy, Mama Mia, yung lupa nga na may titulo ay naaagaw pa. Paano pa kaya ang isang asawa? At saka bigla siyang tumawa. Ako naman ay nakangiti lang at nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Mama Mia, alam ko na may pakahulugan si Christy sa sinabi niya dahil ramdam ko ang kanyang mga malalagkit na titig sa akin. Para bang nang aakit siya sa akin. Pero syempre Mama Mia, binabalewala ko ang lahat ng mga napansin ko tungkol kay Christy. Alam ko naman kasi ang hangganan ko bilang may asawa na akong tao. Mama Mia, sabi niya, okay lang naman daw dahil walang masama naman sa fling. At saka malay ko raw at makalibre pa ako ng 1 buwang upa kung papatulan ko siya. Tapos bigla niyang idinugtong ang salitang joke. Mama Mia, bumalik na ako sa unit ko at hindi ko maalis sa isipan ko si Christy. May pagka-liberated pala talaga ang babaeng yun. At may pagka-seductive pa nga, lalo na kapag tumitingin siya sa akin. Napaka-sexy pa niya at may napansin rin akong tattoo sa kanyang likuran. Isang tattoo ng butterfly. Maganda nga si Christy, Mama Mia, pero hindi hamak na mas maganda pa rin ang asawa ko kaysa sa kanya. At doon ko nga naalala ang asawa ko at tiningnan ko ang cellphone ko. Doon ko nakitang may missed call sa akin si Mrs. at hindi ko agad nasagot. Gabi na nang makauwi ang asawa ko at nababakas sa mukha niyang sobrang pagod sa kanyang trabaho. Pero nagawa pa rin niyang umiti sa akin. Kinumusta niya pa rin ang araw ko, Mama Mia. Sabi ko okay lang at ipaghahain ko na siya dahil nakaluto na ako. Biglang lumiwanag ang mukha ng asawa ko, Mama Mia, dahil sakto raw at nagugutom na siya. Habang naghahapunan kami ay nagkakwentuhan kami tungkol sa kanyang trabaho. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Christy. Kinabukasan after naming mag-breakfast ay maagang umalis ulit ang misis ko para sa trabaho. Kaaalis lang ni Lara nang biglang may kumatok sa pintuan ko. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa aking harapan si Christy. Halos natulala na naman ako, Mama Mia, dahil sa suot niyang t-shirt na manipis at sobrang maikling shorts. Wala siyang suot na bra, kaya bakas na bakas ang kanyang dibdib sa suot na t-shirt niya, Mama Mia. Good morning, Pogi. Jessie ang pangalan mo, hindi ba? Pagbati niya sa akin. Ah, oo, good morning din sa'yo, Christy. Sagot ko naman. Mama Mia, ang sabi niya ay nakita niya raw na umalis na ang misis ko. Nagtanong siya kung pwede raw ba siyang pumasok sa apartment namin. Pinakita niya sa akin na may dala siyang cake na siya mismo ang nag-bake. At yun daw ay ang kanyang regalo para sa mga nakatira sa apartment nila. Mama Mia, ayoko sana siyang papasukin pero baka naman isipin niya na suplado akong tao. Kaya naman pinapasok ko na siya. Sabi ko, busog pa ako kaya mamaya ko nakakainin yung cake na dala niya. Ngumiti lang siya at ang sabi niya okay lang. Nag-thank you ako sa pagtanggap ko sa dinala niyang pagkain. Akala ko, Mama Mia, ay aalis na siya matapos niyang maiabot sa akin yung cake. Pero pumasok pa siya hanggang sa loob ng bahay. At dahil pumasok na nga si Christy sa loob ng bahay, Mama Mia, at sa tansya ko ay nais niyang makipag-usap sa akin, kaya naman inihain ko na lang ang cake na dala niya.
At umupo kaming dalawa sa sala at nagkukwentuhan habang kinakain ng cake na kanyang dala. Masayang kausap si Christy at hindi boring. Palabiro siya at maraming ikinukwento na kung ano-ano. Pero hindi talaga maipagkakaila na may pagka-liberated siyang babae. Naikwento niya na marami na siyang experience pagdating sa sex. At habang nagkukwentuhan kami, Mama Mia, ay halos hindi ko maiwasang tumingin at sumulyap sa magandang katawan ni Christy. Jessie, may itatanong ako sa'yo. Sabi ni Christy sa akin. Maganda ba ako? Ha? Oo naman, syempre. Sagot ko sa kanya na nagulat sa kanyang tanong. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso pag nag-uusap tayo? Mama Mia, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanya kaya naging honest na ako. Sabi ko, naiilang ako dahil sa suot niyang damit. Talaga? Naiilang ka sa aking damit? Hindi ka siguro sanay sa suot ko, no? Bakit? Hindi ba ganito manamit yung misis mo? Tanong niya sa akin na alam kong may halong pang-aasar. Sinagot ko siya ng maikling hindi. Kung ganun, kung naiilang ka pala sa damit ko, di alisin natin ang pagkailang mo. Sabi niya na may kakaiba at nakakalokong ngiti sa akin. Ang sumunod na nangyari, Mama Mia, ay halos ikinagulat ko at halos natulala ako. Tumayo si Christy at hinarap ako, Mama Mia. Hinubad niya ang suot niyang manipis na t-shirt. At dahil ang sabi ko nga kanina na wala siyang suot na bra, kaya tumambad sa akin, Mama Mia, ang kanyang mayayamang dibdib. Nasigawan ko siya dahil sa ginawa niya. Pero imbis na matakot siya sa sigaw ko, ay tinitiis pa niya ako, Mama Mia. Bakit? Ayaw mo ba? Sabi niya sabay lapit sa akin. Kinuha niya ang dalawa kong kamay at inilagay yun sa ibabaw ng kanyang mga dibdib. Mama Mia, hindi ko alam kung anong espiritu ng demonyo ang pumasok sa akin. Bigla na lang gumalaw ang mga kamay ko na nasa kanyang dibdib, Mama Mia. Nanginginig pa nga ang mga ito at halos hindi ko maigalaw, pero hindi ko alam kung bakit may sarili silang isip. Naalala ko nung sandaling yun ang aking asawa. Mama Mia, alam kong pagtataksil sa asawa kong si Lara ang ginagawa ko. Pero natatalo ang aking nararamdaman sa nakikita at nahahawakan ng aking mga kamay. Wala akong magawa, Mama Mia. May sariling isip ang mga kamay ko. At si Christy naman ay lumapit siya ng husto sa akin. Lumapit ang kanyang mga labi sa aking labi. At kami ay naghalikan. Mapangahas ang kanyang naging halik. Mama Mia, ako naman ay sobrang init na rin ng aking katawan, kaya bumigay na rin ako sa panunukso ni Christy sa akin. Bahagya kaming tumigil sa aming ginagawang halikan. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at dun, Mama Mia, ay bumulong siya sa akin. Nasarapan ka ba? Mas may isasarap pa yan. At para akong nakuryente sa ginawa at sinabi niya, Mama Mia. Pagkatapos ay bumulong siya ulit kung nasaan raw ba ang kwarto. Hindi ko alam, pero para na akong nahihipnotismo noon, Mama Mia. Tumayo ako at hinawakan ang kamay ni Christy at magkahawak kamay kami na pumunta sa kwarto namin ng asawa ko. At sa loob ng kwarto, Mama Mia, ay ipinagpatuloy namin ni Christy ang naputol naming halikan sa may sala. Bukod sa halikan, Mama Mia, ay hinubad na rin niya ang natitira niyang saplot.
Ako naman ay hindi na rin naghintay at hinubad na rin ang t-shirt ko at ang suot kong shorts, Mama Mia. Doon na nga tuluyan akong nagkasala sa misis ko. Parang may kung anong gayuma si Christina, parang sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia. Siguro nga dahil nadadarang na rin ako sa init na dala ni Christy. At Mama Mia, sa totoo lang, may mga pina-experience sa akin si Christy na first time kong na-experience sa tanang buhay ko. Ang misis ko kasing si Lara, Mama Mia, ay may pagka-demure lalo na pagdating sa kama. May mga bagay na ginagawa si Christy sa akin ngayon na kailanman ay hindi ginawa sa akin ng asawa ko o ng ibang babaeng nakaniig ko noon. Hindi pa siya nakontento, Mama Mia. Siya mismo ang nagpapaandar ng nangyayari sa aming dalawa. First time, Mama Mia, na isang babae ang naging dominante sa akin pagdating sa kama. Lahat, Mama Mia, siya ang gumawa. Wala akong halos ginawa kundi pumikit, umungol at masarapan sa ginagawa niya sa akin. Mama Mia, nangyari nga ang hindi dapat nangyari. At nung natapos kaming dalawa ay isa-isa naming kinuha ang mga damit namin at isinuot muli. Sabi ko sa kanya na wag na sanang maulit ang nangyaring ito dahil may asawa akong tao. At sana ay panatilihin niyang sikreto ang nangyari sa aming dalawa. Sabi niya kung sikreto lang naman, sigurado siyang wala siyang pagsasabihan. Pero kung ang request ko na hindi na mauulit ay nakadepende daw yun sa akin. Kung hindi mo ako hahanap-hanapin, edi sige. Ito ang first and last. Pero I doubt. Kasi lahat ng mga nakakasiping ko, bumabalik at hinahanap ako. Sabi ni Christy sabay tawa at humalik pa sa mga labi ko bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya, Mama Mia. At nung nakaalis na nga siya ay naiwan ako na parang hindi makapaniwala sa aking sarili na nagalaw ko ang pamangkin ng aming landlord. Sabi ko nga sa iyo, Mama Mia, ibang-iba si Christy sa asawa kong si Lara. Si Lara ay mahinhin at malambing. Si Christy naman ay liberated at napaka-wild. Naputol ang aking pagmuni-muni nang mapansin kong lumabas si Dan sa kanyang unit na may kasamang dalawang lalaki. Nung nakita niya ako ay lumapit sila sa akin. Ipinakilala niya sa akin sina Brennan at Kent na mga gym buddies niya at ang sabi niya ay doon na rin titira sa apartment namin. Mama Mia, mga call center agents din daw ang mga ito. Kaya wala rin daw ito tuwing gabi at tulog naman tuwing umaga. Mama Mia, naiisip ko na siguro may mga pagkakataon pa rin na maiiwan kaming dalawa ni Christy ng kami lang. Siguro nga, Mama Mia, ang tuksong dala sa akin ni Christy ay hindi lang pang isang pangyayari. Pero idinasal ko sa loob-loob ko, Mama Mia, na sana nga yun na ang una at huli na may nangyari sa aming dalawa. Pero hindi ko maipagkakaila sa iyo, Mama Mia. Mas satisfied ako pagdating sa kama nung kami ni Christy. Mama Mia, nung araw ding yun ay nag-text sa akin ng misis ko na baka gabihin raw siya sa pag-uwi dahil may overtime sila sa trabaho. Mag-aalas 8 na ng gabi at lumabas ako ng aming unit para abangan ang pagdating ng asawa ko. Nakita kong nakauwi na rin pala sina Diego at ang kaniyang mga kasamahan galing sa trabaho. Nag-iinuman sila malapit sa gate kung saan nakalatag ang isang mesa at mga upuan. Dito sila nag-iinuman at nagkukwentuhan. Nagulat ako nang mapansin kong kasama nila si
Christy, Mama Mia, na nag-iinuman. Lumakad ako patungo sa gate at sa kanila. Medyo malayo-layo pa ako nang biglang bumukas ang pintuan ng gate at pumasok doon ang asawa ko. Hindi maiwasang madaanan talaga ni Mrs. ang mesa kung saan sila nag-iinuman. Medyo kumantsaw pa ang mga lalaki kay Mrs. "Hello, Miss Beautiful." Pero hindi sila pinansin ng asawa ko. Nang makita sila ni Dan ay sinaway niya ang mga ito at sinabing Mrs. ko ang pumasok. Nagsorry naman sila, Mama Mia, at ang sabi nila ay biro lang daw yun. Mama Mia, napatingin ako kay Christy at pinakilala ko sa kanya ang asawa ko. Hindi ko alam pero parang naging palaban ang dating ni Christy nung gabing yun. Ngumiti nga siya sa asawa ko pero tiningnan naman niya ito mula ulo hanggang paa. Siguro hindi yun napansin ni Mrs. Buti na lang. Umalis na kami at iniwan namin sila habang nag-iinuman. Pagpasok naming dalawa, Mama Mia, ay nagtanong si Mrs. kung kailan pa daw dumating yung Christy. Ang sabi ko naman ay hindi ko alam dahil kanina ko pa ito nakilala. Nagsinungaling ako, Mama Mia, dahil alam ko na mag-uusisa at magdududa ang misis ko sa akin kapag sinabi ko sa kanya na nung isang araw ko pa nakilala ang bago naming landlady. Hindi na nagtanong pa sa akin si misis at nag-dinner kami nung gabing yun. Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay nanood muna kami ng TV. At nang gumabi na, ay pumunta na sa kwarto namin si Mrs. para matulog. Mahimbing na siyang nakatulog siguro dahil sa sobrang pagod na kanyang nararamdaman. Ako naman, Mama Mia, ay hindi pa dinadalaw ng antok. Naiisip ko pa rin si Christy at ang mga ginawa namin nung umagang yon. At kung ano kaya ang ginagawa niya kasama sina Dan at ang mga kasamahan nito. Hindi ako mapakali at hindi rin ako makatulog. Naisip kong lumabas muna para magpahangin. Nagbabakas sakali ako na baka dalawin ako ng antok pag naglakad-lakad ako sa labas. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakahiga. Maingat para hindi ko magising ang asawa ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng kwarto at ng apartment. Sa labas ay tahimik na ang kapaligiran. Wala na ang mga nag-iinuman. Pero nakikita ko pa rin ang mga boteng nakakalat sa mesa na ginamit nila kanina. Tiningnan ko ang aking relo at nakita kong mag-aalas 2 na pala ng umaga. Napatingin ako sa kabilang unit na nakaharap sa aming apartment. Yan ang unit ni Dan. Pero napansin kong nakabukas pa ang kanyang ilaw. Pero parang naka-dim light lang at may naririnig pa akong mahinang tugtog ng musika galing sa loob. Sa isip ko, marahil ay gising pa sina Dan at ang kaniyang mga kaibigan. May ilang saglit pa akong tumayo sa labas at naramdaman kong inaantok na ako. Papasok na sana ako nang napansin kong bumukas ang pintuan ng apartment ni Dan. Nagulat ako nang lumabas mula sa loob ay walang iba kundi si Christy, Mama Mia. Pero mas lalo akong nagulat nang mapansin kong nakabra at panty lang si Christy. Nakasunod si Dan sa kanya na nakaakbay at nagtatawanan silang dalawa. Pagkatapos noon ay nakita ko silang naghalikan. Sa uulitin, ang narinig ko mula kay Christy habang tumatawa at dali-daling umalis papunta sa kanyang sariling apartment. Si Dan naman ay dali-daling isinara ang pintuan ng kanilang unit. Hindi ako napansin ng dalawa dahil nasa loob na ako ng bahay at patay na ang ilaw. Pero hindi ako makapaniwala sa aking nakita, Mama Mia. Alam ko na kung ano ang ginawa nilang dalawa. At alam ko na rin kung ano ang tinutukoy ni Christy na sa uulitin. Pero naitatanong ko sa sarili ko kung saan ang iba pang kasama ni Dan. Parang umiikot ang aking isipan, Mama Mia. Aaminin ko na nakadama ako ng konting selos sa nakita ko.
Kani-kaninang umaga lang ay ako ang gumagalaw kay Christy. At ngayon naman ay si Dan. Napaka-liberated at napaka-makati talaga niyang babae, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit may selos ay napatayo pa rin ako doon, Mama Mia, at hinihintay ko kung lalabas ba ulit si Christy. Pero hindi yun nangyari kaya pumasok na ako sa kwarto namin ng asawa ko. Mama Mia, kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Mrs. Kumain ng almusal hanggang sa nag-ayos na ng mga gamit at nakangiti akong hinalikan ni Mrs. sa labi at ang sabi niya sa akin ay baka gabihin na rin din daw siya mamaya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya para magtrabaho at hinihatid ko na siya sa labas. Papasok na sana ako sa aming apartment nang makita ko si Christy na papalapit sa akin. Gaya ng dati, Mama Mia, ay halos kitang-kita ang sexing-sexy niyang katawan sa kanyang suot. Hi Jessie! Umalis na pala si Lara? Nakingiti niyang bati sa akin. Good morning din. Maikli kong sagot. Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong niya. Mama Mia, nag-alibay ako sa kanya at ang sabi ko na ayoko nang mangyari ulit yung nangyari sa amin kahapon dahil isa yung malaking kasalanan dahil may asawa akong tao. Ano ngayon? Hindi naman niya malalaman eh. Sagot niya sa akin at lumapit pa siya ng husto sa katawan ko. Mama Mia, hindi na ako nakapagpigil kaya't sinagot ko siya. Christy, wag na. Isa pa, ano bang kailangan mo sa akin? Nandiyan na naman si Dan, hindi ba? Si Dan? Nakita mo siguro kami kagabi, ano? Sagot niya habang tumatawa. Mama Mia, hindi ko alam pero mas nainis ako sa pagtawa niya. Oo, nakita ko kayo. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mo, Christy. Pero ano, nagsiselos ka? Oo, aaminin ko na may nangyari nga sa amin ni Dan. At hindi lang kay Dan, kundi pati sina Brennan at Kent. Walang pag-aalinlangan niyang sagot sa akin. Halos hindi ako makapagsalita, Mama Mia. Kung ganoon ay totoo nga ang hinala ko. Pero bago pa ako makapag-isip ay sinabi na niya na ako ang type niya. Sabi niya, liberated daw siyang babae. Dahil may thrill daw siyang nararamdaman pag ginagawa niya yon. Pero ang sabi niya, fling lang daw sina Dan at ang mga kaibigan nito. Sa akin daw, Mama Mia, ay tinamaan daw siya. Mama Mia, sa pagkakataong yun, ay pilit kong pinipigilan ng sarili ko na wag magpadala ulit sa tuksong dala ni Christy. Na wag ulitin ang nangyaring pagtataksil ko sa asawa ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia, parang may gayuma talaga si Christy at hindi ko napipigilan nang hatakin niya ako papasok sa loob ng apartment namin. Sa loob ng kwarto ay pareho na kaming dalawang hubot-hubad. Sinimulan na naman namin ang bakbakan, Mama Mia. At ewan ko ba, Mama Mia, pero parang mas ginanahan ako. Mas pinakita ko kay Christy na kahit 3 ang gumalaw sa kanya dun sa apartment ni Dan, ay mas magaling pa rin ako sa kanila. Sa totoo lang, Mama Mia, ay ngumiti si Christy habang ginagawa ko sa kanya ang mga bagay na dapat sa asawa ko lang ginagawa. Ang sabi niya, Mama Mia, naramdaman daw niya na parang nagiging competitive ako. Ang sabi pa niya, wala naman daw kompetisyon. Dahil ako naman daw talagang lamang sa lahat na kanyang mga naging katalik. Ang sabi pa niya, Mama Mia, lamang ako hindi dahil sa mas magaling ako, kundi dahil ako ang pinakagusto niya sa aming lahat. Mama Mia,
Pagkatapos ng may nangyari sa amin ay yumakap siya sa akin at nakatulog kaming dalawa. Hindi ko alam kung ilang oras ba ako nakatulog, pero pagkagising ko ay tanghali na. Wala na rin sa tabi ko si Christy. Hindi na rin ako nakatali sa kama. Oo nga pala, Mama Mia. Gumamit nga pala kami ng mga tinatawag nilang toys sa kama. Tumayo na ako at nagbihis. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng aking apartment. Wala doon si Christy kaya bumalik ako sa loob na hinang-hina pa rin dahil sa mga naganap sa aming dalawa. Marahil ay tama nga ang sinasabi ni Christy na hahanap-hanapin ko ang init ng kanyang katawan. Dahil simula sa araw na yon, Mama Mia, ay hindi na namin naitigil ang aming mga ginagawa. Nagtuloy-tuloy na ang pagtataksil ko sa asawa kong si Lara. Sa tuwing aalis ang asawa ko para magtrabaho, ay inaabangan ko ang pagkatok ni Christy para muli naming pagsaluhan ang init ng aming mga katawan. Ibang-iba si Christy kaysa asawa ko, Mama Mia. Marami siyang alam tungkol sa sex, iba't ibang estilo, at kung minsan ay nag-e-eksperimento pa kami ng mga kung ano-ano. Ando na rin na nagdadala siya ng iba't ibang mga laruan na ginagamit namin sa aming pagniniig. Nagdadala na rin siya ng mga X-rated DVD para manood muna kami bago namin gawin ang pagpapainit. Minsan, Mama Mia, ay sa kanyang unit naman kami pumupunta at doon kami nagkakaulayaw. Kung gabi naman ay nakikita ko pa rin pumupunta si Christy sa unit ni Dan. Pero yun ay paminsan-minsan na lang. Hindi gaya ko na halos araw-araw kami kung magkaniig ni Christy. Pero hindi na ako nakakaramdam ng selos sa tuwing nakikita ko siyang pumapasok sa unit ni Dan. Dahil natanggap ko naman na sa umaga ay kami namang dalawa. Sa gabi ay hindi ko nahawak siya at ang kanyang katawan. Sinabi ko sa aking sarili, Mama Mia, na nakakalamang na ako kay Dan. Pero hindi ko alam kung may ideya rin siya sa ginagawa naming dalawa ni Christy. Mama Mia, hindi lang sex ang ginagawa namin ni Christy. Dahil paminsan-minsan ay lumalabas rin kaming dalawa para mag-date. Kakain kami ng lunch sa labas at pag-uwi ay pagsasaluhan namin ang mainit naming katawan. Yun ang dessert namin. At masasabi ko, Mama Mia, na unti-unti ay nahuhulog na rin ang loob ko kay Christy. Halos magdadalawang buwan na nung nagsimula na maging kabit ko si Christy. Hindi na halos kami nagkakaniig ng asawa ko, Mama Mia. Dahil palaging busy at pagod siya sa trabaho. At ni minsan naman ay hindi nagduda sa akin si Mrs. na may lihim ako at nagtataksil ako sa kasal naming dalawa. Pero gaya nga ng kasabihan, Mama Mia, walang lihim na hindi na itatago. Dumating ang araw na nahuli kami ng misis ko. At ito ang nagpabago sa aming buhay mag-asawa. Pero hindi ko aakalain na ang pagbabagong yun ay magiging sobra-sobra pala. Nangyari yun isang araw na umalis ang misis ko para magtrabaho. Gaya ng dati ay hinintay ko si Christy. Sabik na sabik ako sa kanya. Pero sa araw na yun ay nagtataka ako dahil hindi siya pumunta sa aking unit. Lumabas ako at pumunta sa kanyang apartment pero walang sumasagot. Kinatok ko ang pintuan, Mama Mia, pero walang nagbubukas. Bumalik ako sa aking apartment at naghintay ako buong umaga pero hindi talaga siya dumating hanggang tanghalian. Mag-aalas 5 na ng hapon nang marinig ko na may kumatok sa aming pintuan. Nang mabuksan ko ang pinto ay agad-agad akong niyakap ni Christy at hinalikan sa aking mga labi. Christy? San ka ba galing? Buong araw kitang hinintay. Tanong ko sa kanya habang nakayakap at nakikipagsabayan sa kanyang halik sa akin.
Huwag ka nang maingay. Doon tayo sa kwarto. Sagot niya. Hindi na ako nakatanggi pa, Mama Mia, dahil sa naramdaman ko ang sobrang pag-iinit ng katawan ko dahil na rin sa buong araw akong naghintay sa kanya. Dala ng kasabikan ko sa kanyang katawan ay agad akong pumayag. Pumunta kami patungo sa silid namin ng asawa ko. At sa loob ng kwarto, Mama Mia, ay dali-dali naming hinubad ang aming mga damit. Ang sumunod na nangyari ay pareho na kaming hubot-hubad, nagyayakapan at naghahalikan sa ibabaw ng kama. Nagtalik kaming dalawa, Mama Mia. At gaya ng dati ay ilang beses din naming narating ang kaluwalhatian. Natapos ang aming session, Mama Mia, ay pareho kaming pawis na pawis, magkayakap kaming dalawa at nakatulog dahil sa pagod. Hindi ko alam, Mama Mia, kung gaano ba katagal kaming nakatulog. Pero nagising na lang ako at andun pa rin si Christy sa aking tabi at nakayakap na hubot-hubad. Parang umiikot ang aking isip at napatingin ako sa aming orasan. Laking gulat ko nang makita ko ang oras sa aming relo. Mag-aalas 8 na ng gabi, Mama Mia. At maya-maya pa, alam ko na uuwi na ang aking asawa. Bago pa ako makakilos para tumayo at gisingin sana si Christy, Mama Mia, ay bigla na lang nanlamig ang buo kong katawan nang marinig ko ang boses ni Lara sa labas at hinahanap ako. Honey, nandito na ako. Asan ka ba? Bago pa ako makakilos ay biglang bumukas ang pintuan namin sa aming silid at pumasok ang asawa ko. Halos hindi ako makakilos ng mga sandaling yon. Kitang-kita ko sa mukha ni Lara ang pagkagulat sa kanyang nakita. Gulat na agad din namang napalitan ng galit. Sumigaw siya, Mama Mia. Mga walang hiya kayo! Hindi ko na napigilan nang dali-dali siyang lumapit sa amin. Pumunta siya sa kama sa kinaroroonan ni Christy na nang mga sandaling yun ay kakagising lang dahil sa pagkabukas ng pintuan. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ng asawa ko at hinawakan ang buhok ni Christy para sa bunutan. Mama Mia, napahawak si Christy sa kamay ni Lara na nakahawak sa kanyang buhok. Ako naman ay nataranta at sabi ko magpapaliwanag ako habang inaawat ko ang asawa ko. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na may pagka-Amazon na pala itong asawa ko. Pati ako ay nasampal niya. Nasampal at doon, Mama Mia, ay kwenentahan niya ako sa lahat ng pagod na ginagawa niya. Taksil ka! Nagpapakapagod akong magtrabaho pagkatapos ito pa ang igaganti mo sa aking hayop ka? Wala ka nang silbi pagdating sa pera, ito pa ang gagawin mo. Sagot niya sa akin habang kinakaladkad niya si Christy sa kama. Sa pagkakataong yun, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung papaano awatin ang asawa ko dahil galit na galit siya. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod na nangyari. At pati na rin ni Lara. Nakatatayo na si Christy sa mga sandaling yun pero nakahawak pa rin si Lara sa kanyang buhok. Mas matangkad si Christy kaysa sa asawa ko. At nang makakita ng pagkakataon ay bigla na lang niyang hinawi ang kamay ni Lara na nakahawak sa kanyang buhok. Dahil hindi naman gaano kahigpit ang pagkakasabunot ng misis ko kay Christy, ay madaling nabitawan ni misis ang buhok ni Christy. Kasunod noon ay nagpakawala si Christy ng isang malakas na sampal na tumama sa pisngi ng asawa ko. Nagulat siya, Mama Mia, dahil napakalakas ng sampal na yon. At dahil sa lakas ng sampal ay natumba si Lara at napaupo sa sahig. Dito, Mama Mia, ay si Christy naman ang sumugod sa kanya. Nagkasabunutan silang dalawa. Ako ay para akong isang kandila na hindi makagalaw sa aking kinaroroonan.
Hindi ko alam kung papaano ko ba pipigilan ng dalawang babae na galit na galit. Yung isa, naka-uniforme pa, galing sa trabaho. Yung isa naman ay hubot-hubad na nakikipagsabunutan sa asawa ko. Hindi ko alam kung ilang sandali o ilang minuto na silang nagsasabunutan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok doon si Dan at inawat ang dalawang babaeng nagsasabunutan. Mama Mia, niyakap ni Dan ang asawa ko. Doon ako nagalit. Susuntukin ko sana si Dan pero pinigilan ako ng asawa ko at doon ay nilabas niya lahat ng galit sa akin. Sinampal muli ako ni Lara. Ang sabi niya, Mama Mia, ay napakababaw ko raw na uri ng lalaki. Ni hindi na nga niya raw ako inubliga na maghanap ng trabaho. Pero bakit ko pa raw yun ginawa sa kanya? Pagkatapos noon ay sabay silang lumabas ni Dan ng kwarto. Habang si Christy naman, Mama Mia, ay unti-unting nagbihis. Ang sabi niya, hindi raw niya uurungan ng asawa ko. Ang sabi niya, dapat daw ay hiwalayan ko na ang asawa ko, Mama Mia, dahil hindi na raw ako mapapatawad nito. Mama Mia, hindi ko alam ng mga panahon na yun kung ano ang mararamdaman ko. Kakagising ko pa lang. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa asawa ko ang naging pagtataksil ko sa kanya. Sabi ni Christy ay kami na lang daw dalawa ang magkasama at ang magsama sa iisang bubong. Mama Mia, pagkatapos noon ay umalis na siya. Naiwan akong nag-iisa. Tinatawagan ko ang asawa ko pero hindi siya sumasagot. At nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko doon ang bag ng asawa ko at nandoon din ang kanyang cellphone. Lumabas ako at pumunta sa unit ni Dan. Iniisip ko na baka doon niya dinala ang asawa ko. Pero nung kumatok ako sa unit ni Dan ay walang sumasagot. Hindi rin bukas ang mga ilaw, Mama Mia. Ang sabi ni na Brennan ay wala raw si Dan at umalis ito kasama ang asawa ko. Tinatawagan ko si Dan pero hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko, Mama Mia. Naghintay ako at habang naghihintay ako ay dun ko na-realize, Mama Mia, kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko alam kung papaano ba ako babawi. Mama Mia, tiningnan ko ang mga pictures namin nung kasal namin. Nakita ko kung gaano kami kasaya. Sinisi ko ang sarili ko. Nagpadala ako sa tukso. Nagpadala ako sa isang napakaganda na tuksong dala ni Christy. Nakatulog ako dahil sa pag-iisip kong yon. Pagkagising ko, Mama Mia, ay wala pa rin ang asawa ko. Pero nakita kong bukas na ang ilaw sa apartment na tinitirhan ni Dan kaya pinuntahan ko siya. Nung kinatok ko siya ay hindi niya ako pinagbuksan. Ang sabi niya matutulog pa raw siya. Pero nakiusap ako sa kanya, Mama Mia. Sabi ko, gusto kong makausap ang asawa ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw siya ang magdedesisyon kung makakausap ko pa ba ang asawa ko kundi si Lara mismo. Ang sabi niya, hindi niya alam kung darating pa ang araw na babalik ulit si Lara sa akin. At mula nga ng araw na yun, Mama Mia, ay hindi na nagpakita pa sa akin ang asawa ko. Mula nga ng araw na yun ay hindi na niya ako binalikan pa. Mama Mia, isang araw, pagbalik ko galing sa paghahanap ko ng trabaho, ay nakita kong nakabukas ang pinto ng apartment namin. Tinanong ko si Christy dahil nakita ko siya. Ang sabi niya, pinabuksan raw yun ni Dan dahil kinuha niya lahat ng gamit ni Lara ayon sa utos nito.
Naggalit ako, Mama Mia. Anong karapatan ni Dan para gawin yon? Ako ang asawa ni Lara. Ang sabi pa ni Christy, Mama Mia, ay baka raw magsasama na si Dan at si Lara dahil umalis na rin daw si Dan sa apartment na nirerentahan nito. Ang sabi pa ni Christy, kami na lang daw ang magsama para happy-happy na ang lahat. Pero hindi ko yon ginawa, Mama Mia. Hinanap ko ang asawa ko. Pinuntahan ko siya sa bahay ng kaniyang mga magulang. Ang sabi ng mga ito ay hindi raw umuwi sa kanila si Lara, pero alam nila ang nangyari sa amin. Nabugbog pa nga ako ng kuya ni Lara dahil sa naging kasalanan ko sa asawa ko. Mama Mia, ngayon ay magtatatlong taon na hindi ko nakikita ang asawa ko maging si Dan. Wala rin akong balita kung nagsasama ba sila at kung totoo ba na sila ng dalawa ayon sa sinasabi sa akin ni Christy. Si Christy naman, Mama Mia, ay kinukulit pa rin ako kaya lumipat na ako ng ibang apartment. Ngayon ay mag-isa na ako. May trabaho nga, oo. Pero hindi naman kalakihan ng sweldo kaya hindi rin kalakihang apartment ang nakuha ko. Yung mumurahin lang. Mama Mia, hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin sa Facebook ang asawa ko pero hindi ko siya mahanap-hanap. Wala na rin pala siya sa dati niyang pinagtatrabahuan. Mama Mia, nagbabakasakali ako na baka nakikinig sa YouTube channel mo si Lara. Nagbabakasakali ako na baka balikan pa niya ako. Sana lang ay hindi talaga sila nagsasama ni Dan. Sana lang ay dumating ang araw na mapatawad ako ng misis ko. Alam kong kasalanan ko ang lahat dahil hindi ako nakontento sa kanya. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabasa mo ng aking liham. Lubos na gumagalang, Jessie. Eto na naman tayo sa tukso sa cheating game. Sadya nga ba talagang marupok ang mga lalaki pagdating sa tukso? Ganun ba talaga kayo, boys? Pasensya sa aking words pero masyado naman yatang mababaw ang isang tao kapag, 'di ba, physical lang ang dahilan kung bakit siya natutukso sa iba. Pero sa tingin ko naman itong kay Jessie, hindi lang talaga physical, kundi siguro dahil na rin sa ego niya, nawalan siya ng trabaho, hindi ba? Siguro na-insecure siya sa asawa niya dahil nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng kakayanan na mag-provide para sa kanyang misis, nawalan siya ng masculinity sa pagiging mag-asawa nila. Kaya nung pumasok itong si Christy na kumbaga pinapakita na nangangailangan ito sa kanya, dun na-boost ang kanyang ego. Yun ang tingin ko dito. Pero sana bago tayo mag-cheat, bago tayo magtaksil sa ating mga asawa, sana wag nating kalimutan ang mga sakripisyong ginagawa nila. At sana rin, boys, wag naman kayong ganyan. 'Di ba? Trabaho nyo nga dapat ang mag-provide. Kasi sa mga panahon ngayon, 'di ba, dapat pantay na ang babae at lalaki. Pero hindi naman talaga nagiging pantay. Sabi nila dapat pantay raw ang lalaki at babae. Pero paano ba nagiging pantay kung ang babae at lalaki parehong nagtatrabaho, pero pagdating sa bahay, babae pa rin ang kumikilos? Hindi pantay yun. Kaya dapat, isipin mo, ikaw ang dapat ang nagtatrabaho, tapos pinagtaksilan mo pa ang asawa mo, niloko mo pa ang asawa mo. Anong klaseng lalaki ka na dyan? Pero sabi nga nila, lahat naman nagkakamali. Lahat naman pwedeng bumawi. Ang ipagdasal mo na lang ngayon, na sana ay bumalik si Lara, sana ay makita mo siya para makahingi ka ng tawad sa kanya. At ang una mong ipagdasal ay sana mapatawad ka rin ng Panginoon sa nagawa mo sa asawa mo. Kung sana noon pa ay lumipat na kayo ng apartment tong tinutukso ka ni Christy. Sabi ko nga sa inyo, wag niyong labanan ng tukso. Hindi talaga kayo mananalo doon.
Ang ginagawa sa tukso, iniiwasan, hindi nilalabanan. Maraming salamat sa pakikinig nyo at sana ay may napulot kayong leksyon mula sa kwento ni Jessie at ni Lara. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-share sa videong ito, mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-click sa notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. At kung may kilala kayong may nakaka-inspire, nakakainis, nakakatawang kwento ng buhay, baka nais niyang mag-share, sabihin niyo lang, mag-email sa akin, mamamiyacdo0317@gmail.com. Magandang araw, ako po si Mama Mia.